Dear Kuya Bono, hiling kong itago mo na lang ako sa pangalang Jung-Hoo mula sa pangalan ng character ni Ji Chang-wook sa Korean drama na The Healer. Favorite Korean actor ko siya. I'm 27 years old, nasa 5'4" ang height at may itsura naman. Isa po akong OFW dito sa South Korea. May isang araw nito lang August 2022, excited ako at maagang nagising dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay makakapunta ako sa Everland dito sa Korea. Ang Everland ay Disneyland version ng South Korea. Bago ako umalis ay napatingin ako sa aming salamin at parang napansin ko lang na nag-iba na din ang aking forma. Hindi po kasi ako maporma nung nasa Pilipinas pa ako. Alas 9 ng umaga nang makarating kami sa Everland. Napakaganda ng Everland, Kuya Bono. Hindi ako makapaniwala na makakarating ako doon kasi dati pangarap ko lang ang maka-abroad. Mabubungaran mo sa gate pa lang ang mga bulaklak na iba't iba ang kulay. Bago pumasok sa entrance ay inabot ko ang phone ko sa kasamahan ko at sinabi kong kuhanan niya ako ng picture. Suot ko noon ay simple lang na white t-shirt, black short at naka-shades. Napapagkita ko nung papasok na kami sa Everland. Maraming kagaya kong kakikitaan ng ligaya sa mukha. Isang batang lalaki ang tuwang-tuwa habang pinagmamasdan ng paligid. Nang makita ko ang ligaya sa mukha ng bata ay isang alaala ng kahapon nang nagbalik sa aking isipan. Alaala nung nandyan pa ako sa Pilipinas. Nagunahang tumulo ang mga luha mula sa aking mga mata, kasabay ng malalim na buntong hininga. Ako po ay pinanganak sa lungsod ng Cabanatuan, probinsya ng Nueva Ecija noong 1987. Bata pa lang ako ay naghiwalay na ang aking mga magulang sa di ko may paliwanag na dahilan. Dalawa lang kaming magkapatid, ako ang bunso at si Ate Lire naman ang panganay. Nang maghiwalay mga magulang ko ay naging miserable na din ang buhay naming magkapatid. Kay nanay ako nasama, si Ate Lira naman ay tumira kina Lola Nora, tiyahin ni nanay. Musmos pa lang ako noon pero tandang-tanda ko pa hanggang ngayon ang pangakong binitawan ni nanay. Anak, ako ang bahala sa'yo. Kahit kailan, hindi kita iiwanan. Aalagaan kita. Sambit niya habang hawak-hawak ang magkabilang pisngi ko. Umaagos ang luha sa kanya mga mata habang sinasambit niya mga katagang yon. Kung saan-saan kami napunta ni nanay hanggang sa nakilala niya si Tatay Roger. Mabait si Tatay Roger, Kuya Bono. Siya na ang itinuring kong tatay mula noon dahil nga sa di ko naman kapiling ang tunay kong ama. Si Tatay Roger ang nagpaaral at tumayong ama ko. Mabilis na lumipas sa mga taon. Grade 4 na ako noon nang lisanin namin ang Nueva Ecija at nagpunta kami sa Caloocan, Maynila. Doon kami nanirahan dahil doon nakabase ang negosyong furniture ni Tatay Roger.
Malakas ang negosyo ni Tatay Roger noon kaya nabibili nila lahat ng pangangailangan ko pero pansamantala lang pala ang lahat dahil makalipas lamang ng 2 taon ay bumagsak ang furniture shop kasabay ng pagkawasak ng pagmamahalan ng aking ina at ni Tatay Roger na kalaunan ay nauwi na nga sa hiwalayan. Bumalik kami ni Nanay sa Nueva Ecija. Iniwanan namin ang wala nang magawa noon na si Tatay Roger. Kila Lola Clara kami tumira noon. Sa probinsya ko na din ipinagpatuloy ang pag-aaral ko hanggang sa makatapos ako ng elementarya. Marahil dahil sa depression, nalulong si Nanay sa droga at kung sino-sinong lalaki ang sinasamahan niya. May isip na ako noon kaya di ko maiwasang masaktan sa pinaggagawa ni Nanay lalo na kung ako mismo ang nakakakita ng kagagahan niya. Minsan ay nakita ko siyang nakabulagta sa kwarto namin, lango sa pinagbabawal na gamot. Kahit alam kong hindi niya ako naririnig ay kinausap ko pa rin siya. Nay, akala ko ba di mo ako pababayaan? Akala ko ba aalagaan mo ako? Bakit parang nakalimutan mo na yung pangako mo? Di ko maiwasan na magkaroon ng hinanakit kay Nanay noon. Nahihirapan na kasi ako noon, Kuya Bono. 12 anyos pa lang ako noon pero pakiramdam ko, pasan ko na ang mundo. Walang ama na gumagabay at walang ina na nag-aaruga. Gayunpaman ay nangarap pa rin ako ng magandang kinabukasan, Kuya Bono, kaya nung malaman kong di naman ako kayang pag-aralin ni Nanay at Lola ay lumapit ako sa tiyahin ni Nanay na si Lola Nora. May 2 siyang anak, sina Tito Ronald at Tita Grace. Si Tita Grace naman noon ay kasalukuyang nasa Japan kaya 2 lang sila ni Tito Ronald sa kanilang bahay. Nag-asawa na kasi ang ate ko na pinag-aral ni Lola Nora kaya ako na ang pumalit. Kapalit ng pagpapaaral nila sa akin ay ang panunungkulan ko sa kanila. Naglilinis ako ng bahay tuwing Sabado at Linggo. Napakalaki ng bahay, Kuya Bono. Sa first floor ay may malaking kwarto, malawak na kusina at sala. Sa second floor naman ay may 3 malalaking kwarto. Isa sa mga yon ang naging kwarto ko. Pag walang pasok, nililinis ko lahat yon. Kailangan kong mapakintab ang mga sahig. Napaka-balidoso ni Lola Nora. Ultimo pinakasulok ng bahay niya ay i-check niya kung walang alikabok. Kapag may nakita siyang nikatiting na kalat ay katakot-takot na sermon ang aabutin ko. Kahit papano ay nakayanan ko namang pagsabay ng trabaho at pag-aaral ko. 4th year high school na ako nung magkagusto ako sa kaklase ko, si Marian. Morena at petit si Marian pero napakaganda na mukha niya. Isang araw, quiz namin noon nang manghingi siya sa akin ng papel. Psst, Jungho, may papel ka ba dyan? Kasalukuyan na akong sumasagot sa quiz noon. Nagulat ako dahil unang pagkakataon yon nakausapin ako ni Marian, kaya hindi ako nakasagot kaagad. Uy, may papel ka ba dyan? Pahiram muna oh. Bulong ulit niya. Oo meron. Ilan ba? Nauutal na sabi ko. Isa lang. Bayaran ko rin mamaya. Dali-dali akong kumuha sa bag ko ng papel at inabot ko nga sa kanya. Muntik pa akong mahulog sa kinauupaan ko nang matanggap ko ang matamis na ngiti ni Marian bilang pasasalamat. Mula noon, Kuya Bono, ay lagi na kami nag-uusap ni Marian. Pero hindi ako nagpapahalata na may gusto ako sa kanya.
Pinili kong itago ang pagtingin ko sa kanya, Kuya Bono, dahil nahihiya ako sa itsura ko. Hindi kasi ako maporma, lumang-luma ang uniform ko at mga gamit ko. Wala akong maipagmamalaki dahil nakikitira lang ako sa lola Nora ko. At kung malalabisin ay hamak lang akong boy sa tahanan na nagpapaaral sa akin. Hanggang sa isang araw ay tuluyan ko nang iwinaksi ang pagtingin ko kay Marian dahil pagmamay-ari na siya ng iba. JS prom noon yun, Kuya Bono. Kasalukuyan ng sayawan nang mapansin kong nawawala si Marian. Nag-alala ako noon kaya hinanap ko siya. Una kong pinuntahan ng classroom namin at doon ko nga natagpuan si Marian, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasabay ng pumapailan lang na love song noon ay ang eksenang punong-puno ng pagmamahalang nasaksihan ko kina Marian at ang kasama niyang si Christian. Animoy sila lang ang tao sa mundo. Walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Para akong nanonood ng love story movie at nasa parte na ako ng climax kung saan kasalukuyang nilalasap ng dalawang bida ang tamis ng kanilang pag-iibigan. Napahawak ako sa tapat ng aking naninikip na dibdib at bago pa ako makalikha ng ingay ay tumakbo na ako palayo. Habang tumatakbo palabas ng school campus ay tumulo ang luha ko. Halos di ko makita ang dinadaanan ko noon. Alam kong wala akong karapatang magselos pero yun ang naramdaman ko. Kasabay din ang pagtanggap na wala akong magagawa. Wala akong laban kay Christian na kaklase din namin. Malayo ang agwat namin ni Christian. Gwapo siya, maporma, may kaya sa buhay, at higit sa lahat, mahal siya ng babaeng mahal ko. Second year college na ako nung may mangyari sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. Noong araw na yun ay wala si Lola Nora dahil may binili siya sa palengke kaya ako ang nautusan na magsaing, pero nasunog pa ito. Umusok sa galit si Tito Ronald na anak ni Lola Nora. Wala ka talagang silbi, punyeta ka. Palamunin ka na nga dito, maalas ka pa. Yan na nga lang ang gagawin mo, di mo pa magawa ng maayos. Singhal sa akin ni Tito Ronald sabay hablot sa kwelyo ng damit ko. Nanginginig na ako nun sa takot kaya tinangka kong lumayo sa kanya pero bastos kang gago ka, tatalikuran mo pa ako, papatayin kita. Bulyaw niya sa akin. Gawin mo. Wala namang kwenta ang buhay ko eh. Matapang kong sagot sabay lapit sa kanya, napaatras siya sa ginawa ko. Umalis ka dito. Wala kang lugar dito. Mabigat ka lang sa buhay. Nanginginig pang sabi niya. Oo, aalis ako dito. Hindi mo na ako kailangan pagtulakan pa. Sagot ko habang nangingilid ang mga luha ko. Dali-dali akong umakyat sa taas ng bahay at niligpit ko nga ang mga gamit ko habang umiiyak. Palabas na ako ng kwarto nang makasalubong ko si Tito Ronald sa labas ng pinto. Walang sabi-sabing hinablot at kinaladkad niya ako pababa ng hagdan palabas ng pinto ng bahay. Pinalayas niya ako na parang walang kakwenta-kwentang hayop. Dumiretso ako sa aking ina noon at nataon naman na hindi siya lango sa droga kaya't nakausap ko siya ng maayos. Niyakap niya ako ng mahigpit nang makita niya akong parang basahan ang itsura ko. Anak, walang mangyayari sa buhay mo pag dito ka lang. Pumunta ka sa totoong tatay mo. Baka doon kahit papano
magiging maganda ang buhay mo. Nagpunta nga ako sa aking tatay. Nung makita niya ako ay hindi man lang niya ako niyakap pero pinatuloy naman niya ako sa bahay nila. Bahay nila ng kanyang kinakasama na si Tita Melba. Akala ko, Kuya Bono, kahit papano ay gaganda na ang buhay ko sa poder ng aking ama, pero isang kalbaryo na naman palang naghihintay sa akin. Dulot naman ng aking madrasta. Katulad din siya ni Tito Ronald na ang tingin sa akin ay pabigat lang. Si Tita Melba ang buwisit sa buhay ko, Kuya Bono, dahil walang pakundangan niyang pinapakita sa akin na hindi niya ako gusto. May sarili akong electric fan sa loob ng kwarto, pero pag hating gabi na, namamalayan ko si Tita Melba na pumapasok para patayin ang electric fan ko. Maririnig ko pa siyang magsasalita ng sayang ang kuryente. Isa pang pagkakagastusan, visit. Kapag nasa trabaho naman si tatay, hindi ako pinapakain ni Tita Melba. Tinatago nila sa kwarto nila ang kanin at ulam. Wala naman akong sariling pera, kaya nagtitiis na lamang ako sa halos puro tubig para lang magkalaman ang tiyan ko. Di ko rin masabi kay tatay ang ginagawa sa akin ng madrasta ko dahil hindi naman ako kinakausap ng aking ama. Sa harapan ng bahay ni tatay ay ang bahay naman ni Lola Maring, ina ng aking ama. Pag nakikita niya ako ay tinatawag niya ako sa kanilang bahay para pakainin. Hindi ka na naman pinakain ng hilaw mong madrasta, no? Sabi niya habang pinapanood niya akong kumakain. Mabuti na lamang at andyan kayo. Kaya dapat mag-aral kang mabuti. Gugustuhin mo bang ganyan ka habang buhay? Napatingin ako sa lola ko. Hindi, Lola. Makakapagtapos ako. Giginhawa ang buhay ko, Lola. Sagot ko habang ini-imagine ng magandang buhay. Hayaan mo. Akong bahala sa'yo. Ipangako mo lang sa akin na magtatapos ka ng pag-aaral, Junko. Napatingin ako kay Lola dahil alam kong hirap din sila sa buhay dahil kakaunti lang ang kinikita niya sa paglalako ng ulam. Pagpasensyahan mo lang ang kaya kong ibigay sa iyo, Apo, dahil hindi naman ako mayaman. Salamat, Lola. Tatanawin kong malaking utang na loob ang may tutulong niyo sa akin. Naiiyak na sabi ko kasabay ng paggapang ng munting pag-asa sa puso ko. Pinagpatuloy ko nga ang pag-aaral ko, Kuya Bono. Pinagpatuloy ko ang kurso kong BS Information Technology sa Nueva Ecija University of Science and Technology or NEUST. Mahirap ang mga pinagdaanan ko para lang makatapos. Kulang na kulang ang binibigay na pera sa akin ng Lola Maring ko. Pinagkakasya ko na lamang dahil determinado akong makatapos. Kahit malayo ang bahay sa eskwelahan ay nilalakad ko na lamang pauwi. Hindi ako nagme-merienda o nanananghalian para makatipid. Kung minsan naman ay pinapabaunan na lamang ako ni Lola Maring ng kanin at ulam. Kapag bakante ako ay sumasideline naman ako
Sumasama ako kay tatay sa pagkakarpintero. Mahirap Kuya Bono pero kinaya ko. Hanggang sa wakas ay sumapit ang graduation ko noong taong 2008. Noong araw na yon, sa bahay pa lang ay hindi ko maitago ang saya ko. Habang pinagmamasdan ko ang sarili kong nakasuot ng toga. Nakangiti ako sa salamin nang makita ko si tatay na pumasok sa loob ng kwarto at umupo sa higaan ko. Di ako nag-abalang lingunin siya pero mula sa salamin ay tumingin ako sa kanya, feeling proud. Ayan, magmamarsya ka na. Di man halata pero proud ako sa iyo, anak. Hindi ako nakaimik, Kuya Bono. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa pandinig ko ang salitang anak. Nasa kauna-unahang pagkakataon noon ay narinig ko mula sa bibig niya. Imbes na sumagot ay pinili kong yumuko dahil ayokong makita niya ang pagtulo ng luha ko. Naramdaman ko pa siyang tumayo palapit sa akin at walang anumang tinapik ako sa balikat ko bago siya lumabas ng kwarto. Sa ginawa niyang yun ay napahagulgul na ako. Kahit hindi kami nag-uusap ay sandali kong naramdaman ang pagmamahal ng isang ama. Kahit wala siyang naitulong ni piso sa pag-aaral ko, isa pa rin siya sa dahilan kung bakit ako nagsikap, nangarap. Sapat na ang dahilang ama ko siya. At wala ako sa mundong ito kung hindi dahil sa kanya. Ang unang nobya ko, Kuya Bono, ay nakilala ko nung yayain ako ng pinsan kong sumali sa sayaw. Marunong naman akong sumayaw kahit papano dahil naging dancer din ako nung nasa college pa ako. Day off ko nung nagpunta kami sa location ng practice, bandang gitna ng bukid. Nakilala ko sina Myra, Dino, Joan, at meron silang kasama na napakagandang babae pero hindi siya kasali sa sayaw. Isinama lang siya ng best friend niyang si Myra. Doon ko nga nakilala ang napakagandang si Jamila. Pagkatapos ng practice ay nagkayayaan kaming magmerienda kila Joan. Halos kapanatagan ko na ng loob si Jamila nung time na yon. Nakipagkamay ako sa kanya. Jungho pala. Sabi ko sabay abot ng kamay ko para makadaupang palad ko siya. Walang ano-ano naman niyang tinanggap ang palad ko. Jamila po. Nakipagkwentuhan ako kay Jamila at halos di ko maalis ang titig ko sa kanyang napakaganda mukha habang kumakain kami noon ng spaghetti. Pagka-uwi ng bahay ay agad kong tinext si Jamila. Ang sabi ko, alam mo Jamila, unang beses pa lang kitang nakita. Di ko malaman pero parang feeling ko, mahal na kita. Sabi kong nakangiti habang sinisend ang text na yon. Di ko rin alam, Jong, pero parang ang gaan lang sa feelings na makausap ka. Jamila, may boyfriend ka na ba? Wala na. Reply niya at ako na may atat na nag-reply ng ganito. Mabilis man pero pwede ba akong manligaw sa'yo? Sige lang, mukhang mabait ka naman eh. Talaga? Sabi mo yan ha? Pwede ba akong dumalaw dyan sa inyo? Oo, pwede naman.
Di na rin natuloy ang pagsali ko sa sayaw mula nung makilala ko si Jamila dahil busy na rin sa trabaho. Di naman nagtagal ay ibinigay ni Jamila ang matamis niyang oo sa akin at naging kami na. Masayang masaya ako noon at wala nang mahihiling pa. May nobya akong maganda at may trabaho na kahit mababa lang ang sahod ay pwede na rin. Tuwing unang pasok ay dumadalaw ako sa bahay ni na Jamila. Di kalayuan sa baryo namin at gamit ko ang bisikleta ni tatay. Medyo masungit ang nanay niya at laging nakasimangot at hindi rin ako kinikibo. 3 silang magkakapatid, pangalawa siya. Tulad ko ay kabilang din siya sa broken family. Tanging ang nanay lamang niya ang kasama niya sa bahay at ang bunso niyang kapatid. Ang kuya kasi niya ay nagtatrabaho sa Maynila. Estudyante pa lamang si Jamila noon, kumukuha siya ng kursong computer secretarial. Isang araw ay nagkwentuhan kami ni Jamila sa sala nila. Walang mama niya noon kaya nasabi ko lahat ng gusto ko. Mahal. Mahal na mahal kita. Sana ganun ka rin sa akin. Sabi ko habang nakahiga ako sa kanyang mga hita. Habang ang kamay naman niya ay hinahagod-hagod ang buhok ko. Mahal na mahal din kita, mahal. Malambing ang sagot niyang yon. Kapag tayo nang nagkatuluyan, sana matanggap mo ang aking ina, mahal. Mahal na mahal ko yon at pag nag-asawa ko, gusto ko kasama ko siya. Sabi ko, oo naman mahal, okay lang naman sa akin. Sabi niyang may ngiti pa sa labi. Panatag ang kalooban ko kay Jamila Kuya Bono dahil iyon ang hinahanap-hanap ko sa isang babae. Ang kaya niyang tanggapin at hindi tumitingin sa family background. Oo siya, gumagabi na mahal, uuwi na ako. Sabi ko sabay tayo, ingat ka mahal. Oh, kiss ko, asan na? Paglalambing ko habang nakahawak pa din sa kamay niya, ngumiti si Jamila at walang anong inilapit ang kanyang mukha sa mukha ko. Kinabahan ako noon Kuya Bono dahil hindi pa ako nakakahalik sa tanang buhay ko. Mabuti na lamang at di napansin ni Jamila ang panginginig ko. Napapapikit na lamang ako habang nilapit ko ang mukha ko sa mukha niya. Ilang saglit pa ay magkalapat na nga ang mga labi namin. Napakasarap ng halik na yun Kuya Bono. Napakalambot na kanyang mga labi na hanggang ngayon ay ramdam ko pa. Maligayang maligaya ko noon Kuya Bono. Ipinakilala ko si Jamila kay Lula Mareng isang araw. La, si Jamila, naubya ko. Sabay tingin kay Jamila. Mano po Lola? Sabay pagmano naman na Jamila. Huwag mo siyang sasaktan ha? Nakangiting sabi ng lola ko. Opo, mahal ko po ang apo niyo Lola. Sagot naman ni Jamila. Matagal pang nagkwentuhan sina Lola at Jamila noon. Marami silang pinag-usapan tungkol sa amin. Pinaalalahanan pa niya kami na huwag magmadali dahil mga bata pa kami pareho. Isang umaga na nasa terrace ako ng bahay nang kausapin ako ng pinsan ko. Kuya Jungho, kayo pa ba ni Ate Jamila? Oo, insan. Bakit mo natanong? Kasi kuya, nakita namin sa Ate Jamila sa bayan eh. May lalaki nakaakbay sa kanya. Nagulat ako sa sinabi ng pinsan ko. Nakaramdam ako ng galit kay Jamila. Kaya tinawagan ko siya kaagad. Ilang ring pa lang ay sumagot na siya. Hello, mahal. Ayoko sa lahat yung niloloko ako. Ha? Di kita maintindihan. Sinong lalaki yung kasama mo sa bayan? Nakaakbay pa sa'yo. Anak ba, Jungho? Kaibigan ko lang yun. Kaibigan? Inaakbayan ka, kaibigan?
Sa tingin mo maniniwala ako? Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Di talaga ako maniniwala. Ayoko sa lahat yung niloloko ako. Kung ayaw mo maniwala, sige ako na magsasabi sa'yo. Break na tayo. Magkanya-kanya na lang tayo. Nagulat ako sa sinabi niya ni Jamila. Magsasalita pa sana ako pero pinutol na ni Jamila ang tawag. Di ko mapigilan na mapaiyak. Ang sakit-sakit para sa akin ang pakikipaghiwalay ni Jamila. Pero kahit papaano nang ibabaw ang pride ko, hindi ko sinuyo si Jamila na nahimik na lamang ako at nag-focus sa aking trabaho. Kahit papaano, Kuya Bono, ay nakatulong ang pagiging busy ko sa trabaho para makalimutan si Jamila. Isang araw ay nakatanggap ako ng text mula sa kanya. Ang sabi niya ay kahit magkaibigan na lang daw kami dahil sayang naman ang pinagsamahan namin. Pumayag naman ako, Kuya Bono. Di ko maitanggi sa sarili ko na mahal ko pa rin siya noon at umaasa akong muli kaming magkakabalikan. Niyaya din niya ako mamasyal sa bahay nila noon pero friendship na lang ang namamagitan sa amin. May motor na akong hinuhulog-hulugan noong ayain ako ni na Jamila at best friend niyang si Monique na pumunta sa Lamay sa kabilang barangay. Pagdating doon ay pumasok agad sila sa loob ng bahay ng namatayan. Nagpaiwan ako sa labas dahil takot akong makakita ng patay. Napapanaginipan ko kasi, Kuya Bono, at ilang araw din akong hindi makatulog ng maayos. Ilang minuto din ang nakaraan bago lumabas sina Jamila at Monique. Nakangiti pa rin akong sumalubong sa kanila kahit na napansin ko ang isang lalaki na nakahawak sa kamay ni Jamila. At nung kaharap ko na sila, Jong, si Fernan nga pala, boyfriend ko. Pakilala niya sa lalaki nakahawak sa bewang niya. Guwapo si Fernan, Kuya Bono, matangkad at maporma. Walang-wala ako sa kanya. Kamusta pare? Bati sa akin ni Fernan, sabay abot ng kamay niya. Ayos lang pare. Pasok ka muna sa loob. Dito muna ako sa labas pre, sige lang. Sure ka Jong ha? Sa loob muna kami. Singit ni Jamila. Tumangon na lang ako, Kuya Bono. Tuluyan nga silang pumasok sa loob. Hindi maalis-alis ang ngiti ni Jamila sa isipan ko habang pinapakilala ang boyfriend niyang si Fernan sa akin. Dahil na rin sa sama ng loob ko ay nagdesisyon na lang akong umuwi. Di ko nakakayanin pang makita si Jamila at ang boyfriend niya. Pagdating ko sa bahay ay kaagad akong nag-text kay Jamila. May boyfriend ka pala. Di mo man lang sinabi. Ayoko kasi masaktan ka, Jong. Mabait si Fernan at mahal ko siya. Masaya ako sa kanya at sana maging masaya ka rin. Gusto ko sana makipagbalikan sa iyo kaya lang may boyfriend ka na pala. Mahal pa rin kita hanggang ngayon, Jamila. Mas mabuting maging magkaibigan na lamang tayo, Jong. Sorry, pero mahal ko si Fernan. Di ko napigilan na mapaluhan ng muling bumalik sa alaala ko ang mga masasayang pinagsamahan namin ni Jamila. Maging ang mga pangako namin sa isa't isa. Ang pagmamahalan naming wala na talaga. Wala nang pag-asang bumalik pa ang lahat ng yon. Why do people fall in love and they end up crying? Why do lovers walk away from themselves when their hearts
sometimes never stay alone. Wine is kissing this, I mean you'll be gone. Wine is gladness becomes sadness, the things that I don't get. Someone's always saying goodbye. I believe it hurts when we cry. Don't we know part is never so easy? And with all the achings inside, I believe some hearts will survive. Trying hard to pretend that we're gonna be fine. Taong 2010 nang magdesisyon ako mag-resign na lamang sa trabaho ko. Nawalan ako ng gana dahil wala na akong inspirasyon. Isa pa, wala namang nangyayari sa sahod ko. Napupunta lang sa bayad ng motor ko kaya pinahatak ko na lang din. Sumasama na lamang ako kay tatay noon sa furniture shop. Naging assistant niya ako sa mga ginagawa niyang cabinet at upuan. Tumutulong ako sa pagkakatam at paglalagari ng mga kahoy. Naawa ako sa sarili ko noon kasi college graduate ako pero nasa furniture shop ako. Nilalait din ako ng mga pinsan ko at mga tito ko noon. Kaya daw, nag-aral-aral pa ako pagkakarpentero lang naman pala ang bagsak ko. Dahil na rin sa depression ay natuto akong uminom at magyosi. Gabi-gabi ay nagiinuman kami ng mga katropa ko na kagaya ko ding walang matinong trabaho. Kung saan-saang beer house kami sa kabaratuan na pupunta, kung sino-sinong babae ang nakikilala namin, iba't ibang uri. Ang mga tropa ko ay talagang gumagamit pero ako ayoko. Kahit kailan ay hindi ako gumamit ng ganong klaseng babae. Isang araw, Kuya Bono, ay nadaanan ko ang madrasta kong nakikipagsugal sa mga kapitbahay namin. Sanay na akong lagi siyang ganon. Mula umaga hanggang magdilim ay nasa sugalan siya. Kung minsan ay si tatay pa ang magsasaing pagdating niya galing ng trabaho dahil nasa sugalan si Tita Melba. Nung araw na yon ay tiningnan ko lang siya ng masama. Tsaka ako tuloy na naglakad pa uwi ng bahay pero ilang metro pa lang ang layo ko ay narinig kong nagsalita si Kuya Mar, isa sa malimit na kasugal ni Tita Melba. Akala ko ba nakapagtapos yan? Bakit pa extra lang? Paalam mo ni ata. Oo nga, pabigat nga yan Di na nahiya sa asawa ko. Iyon ang narinig kong sagot ni Tita Melba. Nagpanting ang tenga ko sa narinig ko, Kuya Bono. Hindi ko napigilan ang sarili kong sumagot. Ikaw ang pabigat. Wala kang ibang ginawa maghapon kundi magsugal Hoy, lalaki! Wala kang pakialam kung anong gusto kong gawin. Pues, wala ka ding pakialam sa akin. Hindi kita kaano-ano kaya huwag mo akong pinakikialaman. Singhal ko bago ko sila tuluyang iniwan. Marami pa ako noong naririnig na pangungutya kahit sa mga tito at tita ko. Nakakarinig din ako ng masasakit na salita. Binabaliwala ko na lang dahil kilala ko ang sarili ko. Kaya di ako dapat magpa-apekto. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa isang balita ang gumulantang sa amin lalo na sa tatay ko. Buntis ang madrasa kong si Tita Melba. Malaking katanungan kung bakit nangyari yon dahil hindi naman na pwedeng makabuntis si tatay. Galit na galit ako noon dahil kahit papano ay ayoko namang ginagago lang ni Tita Melba ang tatay ko. Lalo na't wala namang ibang ginawa si tatay kundi ang maghanap buhay para sa kanya. Pati ang mga kamag-anak namin noon ay galit na galit kay Tita Melba. Pero lubha kong ipinagtaka dahil pinagtatanggol pa siya ni tatay. Pinipilit niya na sa kanya daw ang bata sa tiyan ni Tita Melba.
baka daw bumalik na ang kakayahan niyang makabuntis. Isang hapon lasing akong umuwi nang mabungaran ko si tatay sa sala habang nanonood ng TV. Wala noon ang madrasa ko. Papasok na sana ako sa kwarto ko nang magsalita si tatay. Lasing ka na naman. Kailan ka ba titino, Jongho? Mahinang sabi niya. Mas okay na yon para makalimutan ko lahat ng problema ko. Ikaw, tay. Hanggang kailan ka magbubulag-bulagan? Sagot ko na ang mahiwagang pagbubuntis ni Tita Melba ang tinutumbok ko. Ano bang sinasabi mong nagbubulag-bulagan na? Naku naman, tay. Paliwanag pa sa sikat ng araw na niloloko ko ng magaling mong asawa. Hanggang kailan ka magpapakatanga? Wala kang karapatang pagsalitan ako ng ganyan, Jongho. Anak lang kita. Tama, tay. Anak mo ko. Ay yung pinagbubuntis niya, sigurado ka bang anak mo yon? Wala, tay, niloloko ka na. Anak ko ang batang yon, Jongho, at tatanggapin ko siya kahit ano pa ang sabihin nila. Mabuti pa pala sa batang yon, tay. Magpapakaama ka. Sa akin, ba't di mo nagawa? Hindi siya nakasagot, Kuya Bono. Ilang taon din ako nangulila sa pagmamahal mo, tay. Pero nung sa wakas, kasama na kita sa isang bubong. Pakiramdam ko, ang layo pa rin natin sa isa't isa. Na hindi ko narinig na sabihin mong mahal mo ako, na nag-aalala ka sa akin, na sinuportahan mo ako sa pangarap ko. Wala lahat yun. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, tatanggapin mo ang batang yun bilang anak mo. Tayo sa akin nga, di sapat yung pagiging ama mo. Pagdadagdag ka pa. Mahabang litanya ko sa aking ama. Di ko na napigilan noon ang umiyak bago ako tinalikuran ni tatay. Nakita ko ring tumulo ang luha niya. Tumuloy siya sa paglabas. Naiwan niya akong umiiyak sa salas. Ilang buwan pang lumipas ay pinanganak na ng stepmother ko ang batang pinaniniwalaan naming di galing kay tatay. Wala mo lang akong maramdamang lukso ng dugo. Sa halip ay ang naramdaman ko'y galit, lalo na kapag nakikita ko si tatay na nilalaro ang bata. Nagsiselos ako kasi di ko man lang na-experience yun sa tatay ko. Wala akong maalalang nakipaglaro siya sa akin ng bata pa ako, na hindi ko maalala kung kinarga ba niya ako noon o niyakap man lang. Kahit isang beses lamang sana ng pagiging ama niya sa akin ay di ko naranasan. Samantalang sa batang di naman niya siguradong sa kanya ay binibigay niya ang atensyon pag-aaruga niya. Galit ako noon sa tatay ko pero di ko na lang inungkat ang mga bagay na yun para lang walang gulo. Isang umaga, kinausap ako ni tatay. Kasalukuyan kami nagkakatam noon sa furniture shop. Walang magandang mangyayari sa buhay mo dito sa probinsya, Jong. Ano kaya kung magpunta ka na lang sa Maynila? Napatingin ako sa mukha ni tatay noon. Wala akong kakilala sa Maynila, tay. May mga pinsan ako doon at mababait sila. Bibigyan na lamang kita ng pera. Napangiti ako sa tatay ko noon dahil noon ko lamang naramdaman na may concern din pala siya sa akin. Sige, tay. Mabuti pa nga pumunta na ako sa Maynila. Baka nga doon talaga ang swerte ko. March 2011 nung mapagdesisyonan kong sa Maynila na lang ako maghanap ng trabaho. Binigyan ako ni tatay ng sapat na pera na pang-allowance habang naghahanap ng work.
Bago magtungo sa terminal ay nagpunta muna ako sa kapilya para manalangin na huwag akong pababayaan sa pupuntahan ko. Bago magtakip silim ay narating ko na ang inuupahan nila Ate Ilona sa North Signal, Taguig City. Maliit lang ang tirahan nila ng kanyang asawa at 2 anak. Isang maliit na kwarto ang binigay sa akin. Disappointed ako noon pero wala naman akong ibang mapupuntahan. Sabi ko noon ay magtitiis na lang muna ako habang wala pa akong trabaho. Kinaumagahan ay maaga akong nagising para sa unang araw ko ng pag-a-apply ng work kung saan ako napadpad. Isang kakilalang nagsabing magpunta ako sa kahabaan ng Ayala Avenue sa Makati. Ang sabi niya ay madaming agencies doon na naghahanap ng mga trabahador. Di na kasi uso noon ang direct hiring. Mas priority ng mga company ang kumuha na lang ng tauhan sa agency dahil makakatipid nga naman sila sa mga benefits. Bago matapos ang araw na yon ay isang agency ang nag-approve ng application ko. Pinababalik nila ako para sa interview at exam sa isang sikat na telecommunications company bilang technical assistant. Kinabukasan na yun nga ang ginawa ko, Kuya Bono. Mahirap ang interview, lalo na ang exam. Ang ilan doon ay hindi ko na maalala sa tagal na din ng panahon pero pinagbuti ko pa rin. 5 kaming nag-exam, Kuya Bono, pero isa lang ang kukunin. At sa awa ng Diyos ay ako ang pinalad, Kuya Bono, na makuha. Halos maiyak ako nung kausapin ako ng supervisor tungkol sa kontrata ko at documents na kailangan kong ipasa. Pag nakompleto mo na ang mga requirements, pwede ka na magsimula kaagad. Nakangiting sabi sa akin ng supervisor ko, "Sige po, maraming salamat." Sa kumpanyang iyon, Kuya Bono, ay marami akong magagandang katrabaho pero di ko nilang pinansin ang paghanga ko sa kanila kasi malayo ang itsura nila sa akin. Napaka-social nilang tingnan kaya malamang ay hindi ako papasa sa kanila. 1 buwan pa lang ako sa trabaho nang lumipat ako ng bahay sa isa pang pinsan ni tatay. Talagang masikip kasi doon kina Tita Ilona at nakakahiya naman kung patatagalin ko pa ang pakikipagsiksikan ko sa kanila. Sa bahay nila Tito Danny ako lumipat. Maliit din ang tirahan nila pero mas maayos kesa sa tirahan nila Tita Ilona. Napakabait din ni Tito Danny, ganoon din ang kanyang asawa na si Tita Mary Chris. Kasundo ko din ang 5 anak nila kaya wala akong naging problema sa pagtira ko doon. Pag sumasahod ako ay nagbibigay ako ng konting panggastos sa bahay at ang iba ay iniimpok ko sa aking bangko. Kahit medyo nakakaluwag-luwag na rin ako noon, Kuya Bono, ay nanatili pa rin akong simple dahil may pinag-iipunan ako noon. Investment para sa aking pinapangarap na makapag-abroad para talaga makaipon para sa kinabukasan ko at ng pamilya ko. Tumatanda na din kasi ang tatay ko noon at malabo na rin ang kanyang mga mata kaya't hirap na rin siya sa pagtatrabaho. Wala namang maitutulong ang madrasta ko sa kanya kasi madalas pa rin ito sa sugalan noon. Gusto ko rin tulungan si nanay na naghihirap din noon at si Lola Maring na siyang nagpaaral sa akin at nag-iisang naniwala sa kakayahan ko. Sakitin na noon si Lola Maring dahil na rin sa katandaan. October 2012, halos sigit 1 taon na din ako sa Maynila nung mag-ring ang phone ko. Nasa trabaho ako noon at kasalukuyang gumagawa ng report tungkol sa isang technical error. Pangalan ni tatay ang nakaregister sa screen ng phone ko at siya ang tumatawag. "Hello, Tay. Jungho. Wala na ang Lola Maring mo." "Anong ibig mong sabihin, Tay?" "Patay na siya, anak. Wala na ang Lola mo." Hindi na ako nakapagsalita, Kuya Bono. Umiyak na lamang ako ng umiyak. Nag-file agad ako ng leave sa company para makadalaw sa lamay ni Lola.
Habang nasa biyahe ay umiiyak ako. Naalala ko nung pinapakain ako ni Lola Maring sa tuwing tinataguan ako ni Tita Melba ng pagkain. Napakadakila ni Lola kahit alam kong walang-wala siya ay pilit pa din niya akong pinag-aral. Siya ang dahilan kung bakit ako nakapagtapos. Pero di ko man lang nasuklian ang kabutihan niya. Kung dati Kuya Bono ay hindi ako tumitingin sa patay, kay Lola Maring ay naglakas loob ako nun dahil huling pagkakataon ko na yun na makita siya. Sa tabi ng kanyang kabaong ay nangako ako na giginhawa ang buhay ko, na ang lahat ng pangarap niya para sa akin tutuparin ko. Alam kong sa pamamagitan nun ay masusuklian ko ang lahat ng sakripisyo niya sa akin. Matapos ang burol ni Lola Maring ay dumalaw ako sa mga barkada ko sa baryo namin. Kasalukuyan kami nagiinuman nung nagtanong ako kay Junior, isa sa mga kabarkada ko. May balita ka ba kay Jamila? Casual na tanong ko. Nako, huwag ka nang umasa doon. May asawa at anak na yun. Di ako kumibo noon pero nakaramdam ako ng sama ng loob dahil may natitira pa akong pagmamahal noon kay Jamila. Mabilis na lumipas sa mga araw, Kuya Bono. Marami akong nakilala mga babae sa Maynila pero hindi ako nagkaroon ng matinong relasyon. Nag-focus na lang ako sa work ko noon at sa church na kinabibilangan ko. April 2013 nang matapos ang kontrata ko sa Globe Telecom. Noon ko na din naisipan ng mag-abroad kahit hindi ko pa alam kung saan ako pupunta noon. Kumuha na ako ng passport. Nagpunta ako sa Ermita, Manila dahil doon maraming agencies papuntang abroad. Sinubukan ko mag-apply papuntang Taiwan kaya lang hindi ako pumasa dahil kulang ako sa height. Maghapon akong nagpasa ng mga resume at nagpa-interview pero wala akong napala. Kinagabihan ay nag-Facebook ako. Isang kaibigan ko ang nag-message sa akin. Tinatanong niya kung gusto ko daw magpunta ng South Korea. Paano naman? Mag-aral ka ng Korean language. Mahirap naman ata, pre. Madali lang, pre. Kaya lang kailangan mo mag-aral ng Korean para madali mo maipasa yung exam. Kaya ko ba yan, pre? Madali lang, pre. Andito na nga ako sa Korea eh. Ano, payag ka? Na-curious ako, Kuya Bono, lalo na nang makita ko ang mga picture niya sa South Korea. Kinaumagahan ay nagpunta ako sa TESDA sa Taguig para mag-inquire. Dala-dala ko noon ang mga papeles na sinabi ng kaibigan ko. May pera naman akong naipon noon, higit kumulang 30K, kaya wala akong masyadong problema sa gastos. Nakiusap na lamang ako noon kina Tito Danny na kung maaari ay di mo na ako makakapagbigay sa kanila ng pera kasi nga mag-aaral ako. Mabuti na lamang at naintindihan nila ako. Unang araw ng klase ay sadyang nakakabobo, Kuya Bono, para akong bumalik sa grade 1. Ang mga iba kong kaklase nga ay sumuko na kasi wala talaga silang maintindihan, pero ako hindi ako sumuko. Kapag wala kaming pasok, nagbabasa ako at nanonood ng Korean movies para masanay sa pananalita nila. Gabi-gabi din ako nagre-review. Talagang pinagtiyagaan kong aralin ang lengguwahe nila. Umabot halos 2 buwan ang pag-aaral ko, Kuya Bono. Hanggang dumating ang Korean language test registration, madami akong katulad na umaasa na magkaroon ng magandang kapalaran sa Korea.
Napakahaba ng pila pero hindi ko inintindi. Determinado akong makapasa kaya tiniis ko lahat ng pagod. Matapos ang registration ay tumuloy ako sa kapilya para manalangin. Kayo na po ang bahala sa akin. Alam niyo po ang kalagayan ko. Sana huwag niyo naman po akong pabayaan. Maawa po kayo sa akin. Napakarami ko na pong pinagdaan ng hirap. Ibigay niyo po sana ang inaasawasam kong ginawa sa buhay. At sana bukas sa exam, ipagkaloob niyo po ang sapat na talino sa akin. Kayo na po sana ang bahala sa akin. August 11, 2013 ay idinaos ang Korean language exam sa buong Pilipinas, Cebu, Davao, Baguio, La Union at Maynila. Sa San Sebastian College, Manila ako na-assign para mag-exam. Kabado ako noon, Kuya Bono. 50 items na exam, 25 items sa readings at 25 items sa listening. Bago magsimula ang exam ay umusal ako ng panalangin. Napakahirap na exam, Kuya Bono, pero pagkatapos nun ay lumabas ako ng pintuan na masaya dahil tiwala ako sa sarili ko na nakapasa ako. Isang linggo ang hinintay bago lumabas ang resulta. Buong linggo akong walang ibang ginawa kundi manalangin hanggang sa isang magandang balita ang bumago sa aking buhay at yun ay ang pagkakapasa ko sa exam. Mula sa 19,000 na kumuha na exam sa buong Pilipinas ay 3,911 lamang ang pumasa. At ang lahat ng pumasa ay sigurado na ang buhay sa South Korea at walang katapusang pasasalamat ko sa Diyos dahil isa ako sa mga iyon. Kinaumagahan, Kuya Bono, ay inayos na namin ang mga documents namin. Kasama ko ang mga classmates ko sa test dahil kasama kong pumasa. Nagpa-medical na rin kami. Pagkatapos ng Kuya Bono ay umuwi muna ako ng Kabanatuan. Nagtungo ako sa aking ina at sinabi ko ang magandang balita. Ako ang bahala sa iyo, Nay. Umiiyak na sabi ko habang yakap-yakap ako ni Nanay noon. Ako ang nagsabi niyan sa iyo noon, anak, pero hindi ko natupad. Pasensya ka na, ha? Kinamagahan ay kay tatay naman ako tumuloy at nag-one-on-one kami sa inuman. Halatang-halata kay tatay noon na tumatanda na siya. Sa totoo lang, Kuya Bono, kahit hindi kami close ni tatay, mahal na mahal ko pa rin siya at naaawa ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya na kahit nasa abroad na ako ay tutulong ako sa kanya. Humingi siya sa akin noon ng pasensya at kapatawaran sa mga pagkukulang niya. Ang sabi ko ay, okay lang yan, Tay. Nakalimutan ko na ang lahat. Di naman ako nagtanim ng sama ng loob sa iyo dahil tatay pa din naman kita. Araw ng flight ko, Kuya Bono, ay hinatid ako ni nanay at tatay sa terminal sa Cabanatuan. Medyo nagkailangan pa talaga sila noon. Sinabi ko sa kanila na tatawagan ko sila pagdating ko ng Korea. Habang ako noon ay naiiyak. Hindi dahil aalis na ako, kundi dahil noon ko lang nakita ulit na magkasama ang nanay at tatay ko. Naisip ko nga noon, ang sarap siguro kung hindi sila nagkahiwalay. Pero alam kong lahat na nangyari ay may dahilan. Yumakap ako nun kay tatay at kay nanay ng mahigpit. Pasakay na ako ng eroplano nung ngiting-ngiti pa din ako, pati mga kasama ko ay ganoon din. Paakyat na ako ng eroplano nang hindi ko mapigilan ng pagpatak ng luha ko hanggang ilang saglit pa ay umangat na nga sa ere ang sinasakyan kong eroplano.
Mula sa bintana ay nakadungaw ako. Unti-unting lumiliit sa paningin ko ang mga kabahayan at gusali sa lupa. Hanggang sa ang nakikita ko na lang ay mga ulap. At pakiramdam ko noon, Kuya Bono, ay nakaangat na ako. Ang mababang uri ng pamumuhay ko ay unti-unti nang itinataas ng eroplano. Napapikit ako sa isiping yun. Parang kailan lang kasi ay nilalait ako ng mga pinsan ko at mga tito ko. Di daw ko aasenso. Parang kailan lang nung sabihan akong palamunin ako ng kapitbahay namin si Kuya Mar. Parang kailan lang nung kalad ka rin ako ni Tito Ronald palabas ng bahay nila dahil pabigat daw ako sa kanila. Parang kailan lang nung takot akong manligaw dahil wala naman ako may pagmamalaki. Lahat ng yun, Kuya Bono, ay naging inspirasyon ko para itaas ang buhay ko, para gumanda ang kinabukasan ko. Matapos kong sariwain sa isip ko ang mga yon ay napangiti ako, kasabay ng unti-unting pagbukas ng mga mata ko. Jungho, tara na. Kanina ka pa nakatulala dyan. Narinig kong sabi ng kasamaan ko sa trabaho. Natawa na lamang ako dahil napasarap pala ang paglalakbay ko sa nakaraan at wala pala ako sa Pilipinas at kasalukuyan ngang nakatayo sa harap ng Everland. Hinila nila ako papasok, Kuya Bono. Natulala ako sa ganda ng lugar. Napakaraming iba't ibang klaseng rides. T-Express, Roller Coaster, Adventure of Columbus, Safari World, Lost Valley, Amazon River at kung ano pa. Lahat ng mga yon ay sinakyan namin ng mga katrabaho ko. Sa ngayon, Kuya Bono, ay nagtatrabaho ako sa factory ng mga cosmetics. Wala pa akong girlfriend pero masasabi kong happy ending itong part 1 ng kwento ko. Alam kong balang araw ay pagkakaloob din ng Diyos ang babaeng nararapat para sa akin. Ang babaeng mamahalin ko at babaeng tatanggapin ako ng buong buo. Kahit papano ay nakakapag-ipon na rin ako, Kuya Bono, at nakakatulong na din kila nanay at tatay at sa nag-iisang kapatid ko. Hanggang dito na lang muna, Kuya Bono. May God bless us at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Jungho. Ang kwentong ito ni Kahugod na Jungho, ayon sa kanya ay nabasa sa 89.3 Campus Radio Tugigraw noong 2014. Yan ang radio station kung saan ako nagtrabaho ng 10 years, Kahugod. Ano? Pero that time, 2014, ay wala na ako sa radio station sapagkat umalis ako ng 2012 and 2014 ay kasalukuyan ako nag-aalaga ng mga camel sa Saudi Arabia. No? So hindi na ako nakapagbasa nung kwentong ito. 2014 story ni Jungho na inaasahan nating magkaroon ng part 2, hopefully, Jungho, ano? At ako ay nag-email sa kanya, tanghingi ako ng litrato niya, pero hindi naman siya nag-reply. Pero nasabi niya ang kanyang YouTube channel. Mamaya ay sasabihin ko sa inyo, baka sakaling makita niyo siya sa video, okay? So, antabayan na natin ang part 2 ng kwento ni Jungho. Samantala, ilan sa mga shoutout. Wala tayong shoutout sa Facebook sapagkat hindi ako nakapag-post sa Facebook. Kaya kukuha tayo ng mga shoutout sa Sintamis ng Candy Story ni Tamara sa DKB. Jory Encarnacion, shoutout to you. Ganun din kay Aya Tolentino, Margie Tumbali of Hong Kong, at J.R.
Mahirap dito sa YouTube Kahugot sapagkat ang nagpapakita ay ang iyong username at hindi ang iyong channel name. Ewan ko kung ba't binago nila. Mahirap talaga. Shoutout Kuya Bono from Santa Marcela, Apaya mula kay Eliza May Garcia. Ayun. Lian Grace Kabakungan 271. Shoutout to you and to your family. Rema Kulata 22 at ganoon din kay Mardet Domingo. Ana Marie Pineda, shout out to you, and Ann Ganapin 7841, shout out. Thanks Kuya Bono for the new story. Shout out po sa family ko. Thank you so much mula kay Juveline Alapitan. Salamat sa bagong upload mula kay Jezreel. Pabati po, listening from Hong Kong mula kay Rema Kulata. Pa-shoutout sa mga taga-Raniag, Ramon, Isabela, lalo na sa aking mahal na asawa na si Laika, ang aming anak na si Scarlett. Ito ay mula kay Neburnat Tagap, 1895. Kaya sa Facebook ako nagpapa-shoutout sapagkat nakikita ko yung kumpletong pangalan nyo. Dito kasi sa YouTube ay username na at mahirap basahin ang mga usernames nyo. Salamat sa new upload, Kuya Bono. God bless you always. Mula kay April Aduro. Jane Sautilia 5304. Hi sa'yo. And Premium Mate, shout out to you. Good afternoon, my idol. Sana araw-araw may upload para araw-araw may good vibes, Kuya Bono. Thank you again. Idol talaga kita. I'm a listener from City of Ilagan, Isabela. Pangalan ay Ria Eugenio. Maraming salamat sa pagtutok kabayan. Lilibet Balinsat Sabado. Shout out to you and to your family. Hi mga kahugot, lalong-lalo na sa iyo Kuya Bono. Thanks sa new upload mula kay Mia Zaki 89. Pa-shoutout Kuya Bono, always listening here in Malaysia, Ilocana from Isabela. Love Leia Mendoza 244. At thanks sa bagong upload Kuya, listening here in Hong Kong, Bing Abawag 9718. Pa-shoutout Lodi, always listening here in Hong Kong. God bless you always. Ang ganda ng story mula kay Negrita Kulaija 2859. Pa-shoutout Kuya Bono, Alindel, watching here in Qatar since 2021. Sisimulan ko din po magsulat ng story ko Kuya Bono. Very soon, isi-share ko po sa inyo. Wow! Bangers Malindog 3044. At Moises de la Cruz, shout out to you. Shout out kina Rachel at Jemuel o Jim Morel, apostolat sa pamilya ni Gregorio Marcelo ng Palat Pork, Pampanga, mula kay Emilita de Leon Marcelo, an avid abangers of yours. Maraming salamat, Madam. Shout out sa aking mga babies, namely Stacy and Jeffoy and in Isabela, loyal listeners here. Since you're in the radio station, God bless you, Kuya Bono, mula kay Shia Layog. Pa-shoutout sa family Agonoy ng Santa Ana, Cagayan at sa asawa kong si Jeric, sa anak kong si B-Boy at Queenslyn. I love you all, miss you all the way from Hong Kong. Roslyn 9787. Watching in Saudi Arabia, mula kay May Tega. Shout out, idol ng Bonus Love Show. Wala akong pinapalipas na upload sa channel mo from Jovi Javien 5251 ng Puerto Princesa City, Palawan. Wow, shout out sa inyo. Hindi ko na mabasa yung iba. Anyway, maraming salamat. Mula tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng Kahugot TV. At tabayan na natin ang part 2 ng kwento ni Jungho. Okay? Stay healthy, Kahugot. Stay safe, and God bless us all.